Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nang pangyayari. Samantala nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na nakatatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapipigil nila. Tumuloy na po kayo dito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang mga ibang kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang hapon sa inyong lahat. Pamilyar tayo sa salitang internet. Ano ba at saan ba nanggaling ang salitang internet? Kung tatalagalugin natin to, inter, ibig sabihin, pagsasanib. Diba? Net, lambat. Pwede ba sabihin, gagamit ako ng pinagsanib na lambat? Kung gusto maging Tagalog ang salita. Connection sa internet, kapag magla-login ka o kukuha ka ng isang site, kailangan maglagay ng www. Di ba? Ano yung sabihin www? World Wide Net. No, web. Kung tatagalugin mo to, ang sanglibutang sapot. Web. Net. Ano pinagkapareho nitong dalawang to? Sino ba gumagawa ng web? Si Freddy Webb. Layo. Ang spider, ang gagamba. Ang gagamba, kapag gumawa ng sapot yan, hindi lang isa yan. May connection pa yan. Marami yan. Sabihin, sa kanyang ginagamit na laway, nakagawa siya ng maraming daan at koneksyon. Ang internet ganoon din, kaya ginamit yung salitang lambat, kasi marami siyang koneksyon. At yung ating sistema, yung ating teknolohiya, na pagkokonek tayong lahat dahil sa sistemang ito. Kaya ngayon, nung araw, meron tayong tinatawag na hierarchy of needs ng mga tao. Ano yon? Food, clothing, shelter. Diba? Pagkain, kailangan natin kumain. Damit, kailangan natin proteksyon sa katawan. At tirahan, para suklob sa ating sarili. Pero dahil sa takbo at pagpasok ng teknolohiya, ang mga tao nakakalimutan na yung hierarchy of needs. Iba na kanilang needs ngayon. Paggising sa umaga, hahanapin ba pagkain? Hindi. Cellphone. Diba? Kakapain kagad yung cellphone. Tignan kung may message siya. Pag-aalis siya, iisipin niya ba kagad kung ano isusuot niya? Hindi. Ang isipin niya, may wifi kaya doon? Wifi. Kung magbabakasyon kayo, may pupunta ka sa lugar, saan tayo makakuha ng internet? So, ang naging hierarchy of needs ng tao ngayon sa modern age ay cellphone, wifi, internet. Kamakailan lamang, nagkaroon ng problema ang isang web browser kung saan ang password ay nananakaw. Diba? At pagkatapos niyon, hindi lang yun, nagkaroon pa ng isang bug na tinatawag na heartbleed. Ewan ko lang kung narinig niyo yun. Narinig niyo ba yun? Kung makita niyo sa internet niyo, buksan niyo. Masisira ang computer niyo. Nanakawin, hindi lang password ninyo, pati account. Malalaman kung sino kayo. Ang tinatawag ito yung identity theft. Nung araw, nakukuha lang yung password mo, ngayon pati yung buong kaalaman ng nilalaman ng iyong account malalaman. Kamakailan lamang. No? Ewan ko lang, siguro maraming kinatatanggap na ganitong email. Si Father Reyes, yung pastor sa St. Anne, nag-email sa akin, "Good morning. I am writing this with tears in my eyes. My family and I made a trip to Manila, Philippines. Unfortunately, we were mugged at the park of the hotel when we stayed, and all cash, credit card, and cell phone were stolen from us, but luckily, we still have our passports with us. I've been to the embassy and the police here, but they're not helping issues at all. And the bad news is our flight will be leaving in less than 12 hours.
and we're having problems settling our hotel bills, and the hotel manager won't let us leave until we settle the bills. I need help financially. Please send me $1,200. I promise to make the refund once I get back home. Please let me know if I can count on you, and I need you to keep checking your email because it's only the way I can reach. Tapos talagang binigay pa yung account number, yung anong bangko, hulog mo. Siyempre, alam ko, hindi sa kanya to. Tinext ko si Father Ray, sabi niya, huwag mong pansinin yan, ano yan? Spam yan, spam. Sabi ko sa kanya, sayang, papadala pa naman sa akin ng pera. No? So kaya ngayon, lagi tayong merong mga tip na binibigay sa atin. Always change your passwords, sinasabi sa atin. May isang anak, gustong igawa ng email account ang kanyang tatay. Kasi nga, syempre, alam niyo siguro yan, ang mga kabataan natin ngayon, yan ang mga high-tech. Diba? Yung mga middle age, low-tech. Yung mga nakaka-advance ng age, no-tech. So sabi ng anak niya, Tay, igagawa kita ng email account para makontak mo yung mga kaibigan mo. O sige, ginawa siya. O Tay, humihingi ng password. Gawa ka ng password. Sabi ng tatay, ano yung password? Kailangan gumawa ka ng 8 characters. 8 characters? Sabi ng tatay, o sige, Snow White and the 7 Dwarfs. 8 sila. Mahirap naman kapag nawawala ka ng password. Diba? Minsan gusto mag-login, biglang wrong password. Tapos tatanungin ka, forget password, forget email. Si Lola, nakagawa ng paraan tungkol sa password. Kasi gusto niya matuto ng computer, pero lagi niya nakakalimutan yung password. Alam mo, ginawa niyang password? Ang sabi niya, simula ngayon, lahat ng account ko, ang password ko ay incorrect. Incorrect. Para kapag meron siya nilagay doon, meron siya tinype, at nag-enter siya, lalabas, your password is incorrect. Eh di lagi yan nalagay tama o incorrect, nakakapasok siya. Nakakainis nga naman kapag nakalimutan mo yung password mo. Meron akong isang app sa aking tablet kung saan ko tinatago lahat ng aking passwords. Kasi minsan, ang daming kong accounts sa iba-ibang mga hinihingi. So, kailangan ko ng email account at password. So, ang dami kong inaipon. Ang dami. Kaso, yung app nag-upgrade. Nawala lahat ng password ko. At nakalagay doon, para mabuksan ko yung app, enter your email address and your password. Hindi ko alam, nandun sa loob, yung password ko. So, talagang nagpanik ako, hindi ko alam kung ano gagawin. Sabi ko kasi ang dami kong accounts, hindi ko alam ngayon kung ano password. Kaya nung nabuksan ko yun, humingi ako ng tulong sa kanilang opisina, nabuksan ko, gumawa na rin ako ng solution ko. Nagprint ako ng maraming paper ng aking lahat ng mga password at pinamigay ko sa mga kaibigan ko para may magkasabi sa akin kung ano password ko. Nakakawalan ng pag-asa kapag nawawala ang password. Ganito ang naranasan ng 2 disipulo. Nung naglalakad sila, balisang-balisa sila. Sapagkat asang-asa sila na si Jesus ang sasagip sa kanila. Ang kanilang magiging manunubos, ngunit namatay. Tapos nagkaroon pa ngayon ng balita na siya'y muling nabuhay. Nagkulong sila. Nagkulong sila literal at sa kanyang sarili. Yung mga apostol nagtago sa isang kwarto. At sila naman, ayaw silang nakatungo lamang sila, ay nang tumingin. Kaya nga nang lumapit sa kanila si Jesus, hindi nila napansin, si Jesus pala yung kasama nila. Bakit? Sapagkat nandun sila sa loob ng kanilang sarili. Nakakulong sila, hindi sila makalabas sapagkat nakalimutan nila yung password ng kanilang buhay. Ngunit nabuksan ang kanilang pag-iisip sa paghahati ng tinapay ng ating Panginoon.
Sa makatuwid, ano ang naging password ng mga disipulo? Ang paghahati-hati ng tinapay. Hanggang ngayon, mga kapatid, patuloy pa din nating nagaganap ito. Nangyayari pa rin ito sa ating Santa Misa, kung saan hinahati natin ang tinapay. Ngunit, kailangan natin malaman kung ano ang password. Ang misa, sa salitang Ingles ay Eucharistia, galing sa salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pasasalamat. Sa makatuwid, upang makita natin din si Jesus sa ating buhay, kailangan natin ng password. At ang password dito ay pasasalamat. Kung patuloy tayong magpapasalamat, kung may pagpapasalamat sa ating puso, makikita din natin na may pag-asa sa kabila ng pagkabigo. May konsolasyon o aliw sa kabila ng pagkadismaya. May lakas sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya. So, ano muli ang password ng Santa Misa? Pasasalamat. Pasasalamat ang biyaya dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ganyan ang itunuro ng isang nanay sa kanyang anak. Tuwing papasok sa eskwelahan, yung kanyang maliit na anak, lagi niya sinasabihan, "Anak, ito ang password ko sa iyo sa araw na ito." Tapos ibubulong siya. Tapos sabihin sa anak niya, kapag may lumapit sa iyo at sinabi sa iyo, "Uy, alam mo, ang nanay mo hindi makakasundo sa inyo ngayon. Kasi nandun sa bahay, sinabi niya, ako susundo sa iyo." Ang unang sasabihin mo sa kanya, tanong mo sa kanya, ano password? Pag hindi niya mabigay ang password na sinabi ko sa iyo, huwag kang sasama sa kanya. Ganoon tayo mga Kristiyano. Lalapit lamang tayo sa Santa Misa kung alam natin may password tayo. Kung alam natin magpasalamat. Ang taong malungkot, nalulungkot siya sapagkat hindi siya marunong magpasalamat. Naalala ninyo yung tatlong sinabi ko sa inyo, tatlong bagay na magpapalungkot sa isang tao? Ano yung una? Regrets over the mistakes of the past. Kapag lagi mong iniisip yung pagkakamali mo yung nakalipas, hindi ka sasaya. Kasi lagi mo nang iisipin yun, nagkamali ako. Kalimutan mo na yun. Matuto ka sa pagkakamali mo. Pangalawa, anxiety over tomorrow's problems. Bakit ka nagwo-worry sa kinabukasan? Huwag mong problemahin yung problema mo. Ang problema, darating yan kapag andyan na. Hintayin mo yung bukas. Ang mahalaga ngayon. At yung pangatlong kaaway ng kasiyahan ay ingratitude for today's blessings. Kapag hindi ka natutong magpasalamat sa araw na ito, yan, magbibigay sa iyo ng lungkot. Mga kapatid, kung alam lang natin ang password ng ating buhay, hindi tayo makukulong sa ating sarili. Tandaan, bilang mga Kristiyano, meron tayong password. Sa umaga pa lamang, magpasalamat at kagad tayo. May kasabihan nga, every gising is a blessing. Kapag ginawa natin to, malalaman natin na si Jesus pala ay tunay na buhay at siya ay buhay ng ating sarili. Ang Diyos ay buhay. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.